Whether it's the urban jungle of Manila or the grassy plains of Africa, men and women go to work toiling on a job where the pay is small, but the risks are killer. Dito lang sa show na to malalasap nyo ng buong-buo ang buhay like it was meant to be. At dito nyo rin makikilala ang mga taong may natatanging kwento at talento. Ako po si Derek Ramsey at ito ang Extreme Series. Kaya mo ba to? Mga kapatid, marami pa tayong makikilalang tao na sagad ang abilidad dito sa programang Sagad ang Aksyon. Sagad sa adventure at sagad sa saya. Extreme to! Ito ang Extreme Series. Kaya mo ba ito? Higit 100 billboards ang nakatayo dito pa lang sa EDSA. Despite their moral, ethical, and legal issues concerning their safety and content, the outdoor advertising industry is a multi-billion peso industry that hire thousands of workers. Ngayong araw na ito, mararanasan ko maging isang billboard installer. Ibig sabihin, aakyatin ko ang billboard na yan at may install kaming isang billboard. But before I take on this high-risk job, let's get to know the people behind and above the scenes of these giant ads. Ang EDSA na yata ang isa sa pinaka-busy na kalsada sa buong Metro Manila. Kaya naman prime spot ito ituring ng mga advertiser dahil sa daang-daang libong tao na dumaraan dito araw-araw. Sa kahabaan nito, makikita ang sari-saring billboards na iba't ibang height at sukat. At sa mga higanting bakal at tarpaulin na ito, nagtatrabaho ang ilan sa ating mga kapatid. Ako po si Glenn Insyo, 15 years na po akong billboard installer. Tubong Mindanao si Glenn at lumuwas ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Naisip ko pong pumuntang Maynila, tapos may nakilala kasi ako rito, yung pinsan ko, na ito po yung trabaho niya bilang billboard installer din. So, nung pagdating ko dito, doon po ako tumira sa kanya. Then, wala pa po akong ibang mahanap na trabaho, sama-sama muna ako sa kanya. Dating lineman ng kuryente si Glenn, kaya hindi na bago sa kanya ang pag-akyat sa matataas na lugar. Sa Mindanao po kasi nag-apprentice po ako, lineman. 6 months, umaakyat po kami ng poste. Nung una ko pong nakita yung billboard, sa tingin ko po, medyo mataas, nakakatakot. Kung ikukumpara nga naman sa mga posteng inaakyat niya noon, di hamak na mas mataas ang mga billboard na makikita rito sa Manila. On average, ang isang poste ng kuryente ay may taas ng 15 to 18 feet. At depende ito sa amount ng voltage ng kuryenteng dinadala nito. On the other hand, billboards along EDSA are 3 times higher than electric posts. Minsan nga, hindi lang triple. They go as high as 190 feet, tulad ng billboard na ito. At walang takot itong inakyat ni Glenn. Pero hindi lang height ang challenge sa trabaho ni Glenn bilang billboard installer. 24/7 po, trabaho namin, renursyahin. Lalo na pag mga bagyuhan po, andoon kami. Delikado kasi pag hindi namin naagapan yan, makasira pa ng ibang mga properties. Iniwasan namin ito na abutin kami ng malakas na hangin. Yun talaga ang pinakamahirap. Ulan, init. Kahit po mainit, umakyat po kami. Kailangan po yan sa trabaho namin. Marami nang nakabit na billboard si Glenn sa loob ng 15 years niya sa trabaho. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Certified expert na siya sa extreme job na ito. Kung bibilangin po natin yung naakyat ko na billboard, marami na po, hindi na po natin niya mabilang kasi kung saan-saan na po ako nakakarating. Bawat araw nga na siya ay nasa trabaho, ang taas ng nararating ni Glenn. Kaya high-risk job din ito. Yung danger nandoon lang po yun. Kumbaga, nasa paligid lang po natin yun. Ingat lang po sa trabaho. Ito po, helmet. Sinusuot ko po ito bilang pong proteksyon po sa malalaglag na GI, alambre o bakal. Tapos ito po, kailangan po to. Kapag ikaw po madula sa taas, pag nakatali po to sa bakal, sip na sip ka na po roon.
Ang hindi ko makakalimutan na kurinti ako. Hindi ko talaga makakalimutan yon. Nung nangyari noon, natauhan po ako. Kasi nung una pa po, parang wala pa po akong pakialam. Ang sa akin lang, nakakaakyat ako. At dahil delikado ang kanyang hanap buhay, importante ang disiplina para sa mga tulad nila. Kailangan po talaga namin dito sa billboard yung wala pong mga bisyo. Yung hindi po nagiinom, siyempre nandoon po talaga ang disiplina talaga sa sarili mo. Siyempre alam mo yon. Sa mga kwento na pinagdadaanan ni Glenn, walang dudang isa ito sa extreme jobs ngayon. Kaya pati ako na-challenge at gustong subukan ang kanyang trabaho. At nang malaman kong magkakaroon ako ng billboard ng Extreme Series sa EDSA, nag-volunteer ako na sumama kay Glenn sa kanyang team. Pero bago ko subukan abutin ang narating ni Glenn, samahan muna natin ang isang wildlife veterinarian sa kanyang misyon na alagaan ang mababangis na hayop sa Africa. At mamaya, papasukin ko ang extreme Mahirap job ako, sir. ng billboard installer. Buwis buhay talaga itong ginagawa niyo. Major extreme, guys. Look at how high I am.